Kanina, di ngayon, umalis kami. Alam nyo na ba kung kanino ko ibibigay tong mga to? Siyempre, ibibigay ko din sa kanya yung isang bag. Tapos maglalagay din tayo ng konting cash. So nga lang, sarado yung nag-GCash. Dito nga kami pupunta mga Marikoy sa mga in-laws ko. Nga pala si Kuya Pay na kapatid ni Daddy Tano. Dating namin dito, may pakulo din pala sila Kuya Pay para kay mother-in-law. Yes mga Marikoy, para kay mother-in-law yung ginrocery ko. Birthday niya sa October 3 pero ngayon kami magse-celebrate. Dating namin dito, nakipaglaro na kagad si Jace. Hindi naman kasi siyang pumapasyal dito kaya alam niya na yung lugar. Dami din palang mga bata dito, yung mga pinsan niya tsaka yung mga anak ng pinsan ni Daddy Tano. At ayan nga mga Marikoy, akala ni Jace si Daddy Tano si Kuya Pay. Kanina nga din niya pinapansin, galit na galit siya. Akala niya talaga si Daddy Tano. Tapos ngayon mga Marikoy, kalaro niya na. Kakauwi lang pala ni Kuya Pay at aalis na din siya. Tapos ayan yung anak ni Kuya Pay, si Ate Ayi. Naku, itong si Jay simula dumating kami, naglalaro na siya hanggang ngayon. Di na siya tumigil makipaglaro. Tatlong magkakapatid sila Daddy Tano at lalaki silang lahat. At pareho din pala kaming bunso mga Marikoy. Tapos yung mga apo naman nila, puro babae, isa lang yung lalaki. Kaya Daddy Tano, alam mo na, pag uwi mo, igogo na natin yung lalaki. Sobrang natutuwa na ako ngayon kay Jace kasi marunong na siya makipaglaro. Dati talaga mga Marikoy, di ko siya maiwanan or mabitawan. Yan nga pala yung asawa ni Kuya Pay, si Ate Ses. Siyempre, ito yung magandang asawa at anak ni Daddy Tano. Katapos palang maluto ng mga pagkain, pinitsura na namin si mother-in-law kasama yung father-in-law ko. Alam nyo ba si Daddy Tano, laking OFW din kasi yung tatay niya. Dito na nga kami nagkagulo mga Marikoy, ayan na nga yung mga apo nila. Isa lang yung lalaki sa kanila, yung bunsong anak ni Kuya Pay. Kung ako natuwa kay Jace kasi di siya nagbubusit, parang gustong gusto niya magpa-picture. May pangiti-ngiti pa nga, pero di ko sure kung may nakuhanan sila na matinong picture. Siyempre kaming dalawa ni Ate Ses ang taga-picture. Pinagkanta na namin si mother-in-law. Alam nyo ba, pasensya na talaga sa cake kasi ang akala ko, bibigay sa kanya ni Kuya Pay money cake. Kaya hindi ako nag-DIY at di ko siya binilhan ng cake. Tapos akala naman nila magdi-DIY cake ako. Isang cupcake lang tuloy yung binlow ni mother-in-law. Tapos itong si Jace ang saya-saya, akala niya siya yung may birthday. Gusto niya din mag-blow ng candle kaso mga Marikoy di niya ma-blow-blow. Tapos tinulungan na rin siya ni Seki kaso ayaw talaga kaya tinawag na rin nila si Cassie. Diba muntik na akong malito sa mga pangalan. Siyempre ang unang-unang gutom si Ate Lorraine. Na nga pala yung mga niluto ni mother-in-law. Yes, siya din po yung nagluto ng handa niya. Simula dati pa talaga masarap yung luto ni mother-in-law kaya itong si G sarap na sarap din. Alam nyo ba malungkot si mother-in-law kasi nga wala siyang cake. Kaya yan binunyag na ni Kuya Pay yung pakulo niya, pinaputok niya na yung mga lobo kay mother-in-law. Bawat lobo mga Marikoy may tig 1,000. Baka naman penging isa. Niloloko pa nga namin siya, sabi namin kanina ang lungkot-lungkot niya. Tapos ngayon mga Marikoy sobrang saya niya. Mamaya talaga lalapit ako sa kanya, bubulungan ko siya, sasabihin ko wala akong pera o joke lang. Isali pa nga kami dyan mga Marikoy, sabi namin kung pwede din kami magpaputok ng lobo. So para kay mother-in-law daw kasi nga birthday niya. At di na rin ako nagpatumpik-tumpik pa, binigay ko na yung isang regalo ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, buksan mo para makita mo kung gusto mo yung bag. At pagkabukas niya nga mga Marikoy, gustong gusto niya. Tapos sabi ko sa kanya, buksan niya yung zipper. At ayan na nga yung reaction niya, gulat na gulat kasi may pera. At binilang pa talaga ni mother-in-law, lumitaw tuloy kung magkano lang yung binigay ko sa kanya. Pagkatapos nakipaglaro na ulit si Jace, ayan kay Lola Remy. Tapos binigay ko na rin pala yung vacuum tsaka yung mga grocery para kay mother-in-law. Sobrang excited niya mga Marikoy, gusto niya nang ayusin sa cabinet niya. Tapos umuwi na rin kami.